Anong susunod? Ano kinaugnayan ng title ko sa pinag-uusapan natin? Kasi sabi ni Pangulong Duterte, hindi totoo yan si Inday. Ginajaming lang kayo ni Inday. So, siyempre, yung mga katulad ni Mike Tae, tsaka iba pang mga Thai vlogger, pinagpiestahan yun. Alam nyo, ginugurgur lang kayo ni Pangulong Duterte at ni Bibi Sara Duterte. Sila ho ay magaling magpaikot ang utak ninyo. Yan ang katotohanan. Bakit o kanyo? Diba? Una pa lang yan ay sinabi ko sa inyo. Kailangan nilang lituhin ang kalaban. Kailangan nilang mataranta. Kita nyo nga si Trillanes, nataranta. Etong si Trillanes at saka to si Ontiveros nagsalita na rin. Anong sabi ni Ontiveros? Diba kasi sabi ni Trillanes, we want a unipink, unipink, unipink. Alam mo naman, si Trillanes mahilig sa pink. Unipink, unipink, sabi. Diba? Ang sabi ni Ontiveros, hindi ka kasali. Huwag mo kami isali sa usapan mo. Nilaglag siya ni Ontiveros. Sabi niya, aminado pa nga si Ontiveros eh. Sabi niya, matagal na namin pinaplano ito. So, hindi, panoorin niyo yung video niya. Sabi niya, matagal na namin pinag-uusapan to ng mga oposisyon. Ibig sabihin, matagal na pala talaga sila nagpaplano. So, yung mga hearing na yan, kasama sa plano yan. Diba? Yung mga hearing na yan, kasama sa plano yan. So, itong si Trillanes, olat na naman. Paano ba yan? Brother Trillanes, olat ka na naman. Ano ba? So, kita nyo, ganyan sila nalilito ngayon. Nalilito ho itong mga walang kakwenta-kwentang uma-again sa mga Duterte. Kasi nga, iba sinasabi ni Bibi Sara Duterte, iba sinasabi ni Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, kaya nga, di ba, una pa lang, pagdating ng 2025, magkakagulatan. Pagdating ng 2028, magkakagulatan. Kasi nga po, iba ho mag-strategize ho ang mga Duterte. Hindi ho nyo mababasa yung kanilang isip. Kasi kung nabasa mo, ito sa chess, alam niyo yung chess, pwede mo bang sabihin na, kaya ako ipapakain niyang pawn, yung maliit yung pawn. Dahil ang next step ko, etong queen pupunta na dito para i-checkmate ka. Sasabihin mo ba yun sa kalaban mo? Diba? Hindi. Ang sasabihin mo, ililigaw mo sila. Distraction sa chess, diba? I-distract mo sila ng iba. Ibang galaw. Akala nung nandito ka sa kaliwa, yung pala sa kanan, pumapasok ka, bumabanat ka na. Diba? Iniiba nila yung diskarte, ika nga. Para malito. Alam nyo, kasi yung mga tambaluslos dyan sa gobyerno na susunod na tatakbo, mga bobo po kasi yung mga galibot. Kasi tandaan nito, kung hindi matalino mga Duterte, lalo na si Pangulong Duterte, hindi magiging presidente yan. Ito, hindi magiging presidente yan kung bobo yan. Kasi tandaan nyo, taga-ano po siya, taga Mindanao, isang mayor, pero napanalo niya ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. Mga talino ho yan. Sa mga galawang ganyan, hindi nyo sila makakapa. Kasi kung nakapa natin ang galawan nila, kung nakapa ng oposisyon ng galawan nila, edi talo sila. Mantakin mo sa chess, malaman, etong gagawin ko, ito ang mga imumove ko para ma-checkmate ka na namin.
O di siyempre makakadepensa yung kalaban, makakaatake yung kalaban. Tama, mali. Di ba? So ngayon, nilito nila. Ano ba? Akala ko tatakbo kayong tatlo. Biglang hindi pala kayo tatakbo, sabi ni Duterte. Ano kaya? Babato naman kayo. Ito ha. In politics, pasok pa ho yung good and bad publicity, still publicity. Anong tendency niyan? Duterte nagsalita. Lalaman sila sa news. Interview si VP Sara Duterte. Tatanungin, sabi ng tatay mo, jamming ka lang daw. News na naman yun. News na naman. Tingnan nyo. Mas marami pang news minsan kay Pangulong Duterte kaysa sa presidente. That's how good they are. Even if the media are paid, tandaan ninyo, the media are paid not to talk about Duterte, but just to talk about the government and Tamba. They have no choice because media magnet ang mga Duterte. Once they talk, panalo. Kailangan nilang kunin. Bakit? Tandaan ninyo, sa media, they need also content. Ganun sila kagaling. Di ba ho? Ano may sinasabi ninyo? Ano to? Sir, bakit po lagi ka nakasalamin? Kasi, puyat po ako, pula yung mata ko. Ganun po yung mata ko, pumipikit-pikit. Hindi nyo lang alam pag nakaganyan pag binaba ko yan. Pumipikit-pikit. Gusto nyo ganun, din na-distract kayo. Diba? Isipin mo. Kaya naka-shades na lang ako. Ano pa? Madaming, kumikita totoo yan. Maraming kumikita sa, paggamit sa mga Duterte. Kaya nga sasabihin nila, kami daw yung mga spy na mga original Duterte vlogger and supporter. Kami daw yung bayaran, sabi nitong witness na to. Alam mo, ikaw witness ka. Booking ka na namin. Alam naming bayaran ka. Noong palang simula, ginawa mo na yan. Nagpabayad ka na para meron kang siraang tao. Okay? Tapos ngayon, inuulit mo na naman. Akala mo lahat ng mga Duterte supporter ay maloloko mo. Hindi. Ang mga tunay na Duterte supporter, di mo maloloko. Yung mga MDS, sigurado maloloko mo kasi gullible sila. Kahit anong sabihin, pinusundan nila. Kahit mali na ho yung kanilang Panginoong vlogger, susundin nila. Kasi ganun sila tinrain. Tinrain ho sila na mga tanga. Tinrain ho sila na uto-uto. Kami hong mga banateros, we do not train that way. Ang banateros, marunong tumimbang. Ang mga banateros, marunong mag-research. Ang mga banateros, hindi lang kami ang pinakikinggan. Hindi yun. Ang banateros, we encourage the banateros to always listen to other people. Even the opposition, hindi na pala sa opposition, even sa mga bangag vloggers, para malaman nila ang truth. Ang problema kasi, kayo sinasakal ninyo para walang mapaniwala. Alam mo yung mga ginagawa ng mga sugar daddy na kinukulong nila yung mga sugar babies nila sa mga kondo para hindi na mag-explore, hindi makahanap ng iba. Pinababantayan talaga para pasakal. Hindi ko kami ganun. Kami po, sige, kayong mga nanonood sa amin, timbangin nyo lahat ng sinasabi ng ibang tao. Gawin ninyo research nyo, tapos pakinggan nyo kami. Tingnan ninyo kung ano yung tama. We tell our followers to think. Think. Huwag kayong maging bulag, blind followers. Yan ang lagi nating tatandaan. Dahil ang blind followers, walang kwenta yan. Ganyan.
Ang blind followers, gumaganyan-ganyan yan. Kung saan masarap ang wave, nandun sila. Sumasabay sa wave yan. Pumunta ka sa dagat, sumabay ka sa wave. Sa simula, parang ang sarap. Di ba? Ginagawa ko yun ng bata ko. Ang gaganong-ganog ka. Wow, sarap, sumabay sa wave. Tapos eventually, pag hinigop ka ng matinding wave, lunod ka. Kaya nga, go against the wave. Wag mong sakyan yung wave. Ganyan ang mga gullible followers. Sinasakyan yung wave. At kayo, nagpapasakay naman yung iba. Kaya ako proud ako sa mga banateros. Kaya mga banateros, matapang ka tao. Matibay at tao. At higit sa lahat, isip tao. Daming nag-iisip. Tama, mali. Sabi nito, parang ikaw, sinasakyan mo ang... Ano yan? Ewan ko sa'yo, pantangang comment. Sino? Okay. Yung mga binabanggit nyo, yun ang pinapansin niya. Anyway, pagdating po dun sa yun na sinabi ko, strategy lamang po yan. Huwag yun basta ganito lang kayo mga Duterte supporter. Tayo mga Duterte supporter. Sakyan lang natin ang sakyan mo si Pangulo Duterte at si Vicky Sara Duterte para mapraning mo yung kalaban. Kasi it's good na mapapraning yung kalaban. Pag napraning ang kalaban, we achieve the purpose ng kanilang mga pronouncement. Para litong-lito sila ngayon. Sino ba talaga? Ano ba talaga? Sino ba kalaban namin? Kasi ang dating ngayon, parang grabe, the entire family. Pero if there's one thing na sigurado ako, they're united. The Dutertes are united. Kaya nakakatuwa. They're good. Sabi ko nga malamang, malaman itong mga pamilyan to. Itong pamilyang, kasi if you can predict, ulat ka na. Alam mo kung bakit? Eto, tayong lahat, we predicted na si Tambi tatakbo. Kitang-kita natin yung galaw. Yung galaw nila, predictable. Alam mo na, ang layo pa ng 2028. Sorry, pinaus-paus na ako. Kasisigaw. Ang layo pa ng 2028, pero alam mo na yung galaw nila. Alam mo na si Tambi ang susunod na tatakbo. Wala nang iba. Ganon sila katanga. Ganon sila kahina. Kasi, obvious yung galawan. Ano ka ba? Di alam na ng tao ngayon kung sino ang pambato ninyo. Kayo, litong-lito kayo. Itong mga kalaban, litong-lito kung sino pambato ng mga Duterte. Tama, mali. Ganyan kagaling ang mga Duterte. So, maraming salamat. I have to go kasi may lakad pa po kami. Mga kababayan natin sa Hong Kong, mabuhay po kayo. Lagi lamang po natin tatandaan. Manalangin. At let's ask the Lord for the truth. Always remember that. And ito masasabi ko sa inyo. Kahit nakalimutan ko sabihin kagabi. Pero tama, nasabi naman pala ni Dada. Kayong mga OFW ang tunay na bayani, hindi yung witness. Pangalawa, kayo ang sanay sa laban. Bakit? Your entire life, naglalaban yung pamilya niyo. Kaya kayo naghihirap dito sa Hong Kong. Not for yourself. I'm pretty sure. Kaya kayo nandito sa Hong Kong, hindi naman yung pinaglalaban sarili niyo. Hindi nyo naman gusto yung benefit para sa sarili niyo lang. Kaya kayo nandito, iniisip niyo yung pamilya niyo, asawa ninyo, anak ninyo. Yan ang totoo. Hindi kayo nandito because you love Hong Kong per se. No. Because you are fighting for your family to survive. Kaya kayo ang tunay na mandirigma. Maraming salamat sa inyo at sana patuloy niyo ipaglaban ang pamilya ninyo. At sa pakikipaglaban niyo sa pamilya ninyo, ipinaglalaban niyo na rin ang ating bayan. Maraming salamat po.
momentarily.